Eto na nga ako, paikot-ikot sa roller coaster ng mag-isa. Paano ba ako umabot dito? Rewind tayo ng konti. Nagsimula ang lahat sa isang meeting. Game. Ano na? Pinatawag ka na. Ang story natin, i-air na tayo. Ayun na nga. So, di ba napag-usapan natin Valentine's? Ano ba? Naku, ano ba ito? Anong hula niya? Anong hula mong topic? Hula ko? Wala akong idea. So, sa latest survey ng Philippine Statistics Authority, 34.2 million ang single. Wow! So, kasama na dyan yung never married or not yet married. So, in a relationship pero hindi pa kasal. So, yung mag-aarayos yung question, pwede nga bang maging masaya kahit mag-isa? Oo naman. Oh my gosh, may sagot na siya! I think we're done. I think we're done. Ako si Atom Araulio at ito ang Eyewitness. Joke lang. Totoo bang may stigma on people being alone or nawiwiltuhan pa ba ang mga Pilipino? Parang, what's the big deal about being alone? So, ito perfect example from eating alone to being viral real quick. Yung may nag-viral before na kumakain siya mag-isa. Tapos, naging trending siya na parang, I saw this guy eating alone. Ganyan. Yung, Kawawa naman siya. Kawawa naman siya. I hope he's okay, yung mga ganyan. So, parang malapit-lapit na ang Valentine. So, undas nga raw ito kung tawagin ng mga single. Sure. Pero bakit nga ba tila hindi komportable ang karamihan sa pagiging mag-isa? So parang something like sa episode na to, hinahamon ka namin na gumawa ng ilang bagay ng mag-isa at tingnan kung magdadala siya ng... Mag-enjoy ako? Oo, kung mag-enjoy. Ako? Oo. Oo naman. Oh my gosh! So, challenge accepted, I guess. Feeling ko naman, komportable ako na gumigimik mag-isa. So, I don't really see what's the point. But, you know, skating rink, date with myself. Let's try it. Pagod? Parang workout. To be fair, weekday ngayon, tsaka tanghali, so wala talaga mga namamasyal. Pero mapapaisip ka rin kung yung ganitong mga date, uso pa ba sa mga kabataan ngayon? Andito tayo ngayon sa UBEL dahil maraming students dito at dahil mag-Valentine's Day na. Alamin natin kung ano bang kanilang saloobin sa araw ng mga puso. Dito mo naman, merong mga flowers dito. Uso pa ba Valentine's sa inyo? Gusto pa naman, gusto pa naman. Anong plano mo sa Valentine's? Siyempre makipag-date, ganun. Ano mo yun? Girlfriend mo? Oh. Gaano katagal na kayo? 7 months. 7 months? Bago pa lang.
Ang sweet naman. Bagong-bago lang. Andito ba siya? Wala po, ibang school siya. Shout out ka na lang kay, kay girlfriend. Ay, shoutout sa'yo. Mag-iingat ka palagi. Ano ba ang plano niyo sa Valentine's? Matutulog ko lang, wala namang ka-Valentine's. Ganun ba? Opo. Ano ba yan? First time ka ba na walang Valentine's plans? Or never ka pa nagkaroon ng Valentine's? LDR kasi. Single kayong tatlo? Opo, engineering student po. Pag engineering, hindi nagjojowa. Ganun ba yun? Parang ganun na po. Ganun na po. Anong tingin niyo sa mga klase niyo na meron ng mga boyfriend o girlfriend? Depende naman po kasi sa tao. So, kung kaya naman po nilang ipagsabay, edi good for them. Pero if it's convenient for you na wag mo nang magkaroon ng ka-date, edi yun muna. Okay. Priorities muna po. Priorities. At ikaw, ano priority mo? Studies po. Yeah. Sa ngayon. Baka dahil sa may camera. Ay, hindi naman po. Ano ba? Para excited ba kayo for Valentine's Day? Sobra po, sobra, super. Bakit? Kasi po, it's love in the air, love season. Ganon. Yes po. Ano ba, sa mga younger people ba, uso pa rin yung Valentine's? Oo naman po, every day is Valentine's. Naks. Soundbite, ikaw? Major yan. Yes po, masaya po ang Valentine's. Pero dapat, kahit hindi po Valentine's, lahat po tayo nagmamahal. Yes! Samantala, nagpapatuloy ang aking solo day of fun and adventure. Hey! Naglaro ako ng air hockey mag-isa. Nakakatawa na score pa yung tao na wala doon. Against me 5 times. Watch this. Not hot. Hirap. Diyan na. Congratulations! We have a winner! Yeah, so that wasn't so bad. Konting alone time, nakapag muni-muni, think about life, relax. Para sa mga magde-date, parang magastos na rin siya. Pupunta ka dito, magko-commute ka, so transportation, yung gastos sa mga rides, pagkain, parang ewan ko kung kaya pang i-afford ng mga taong Valentine's. Anong plano niyo sa Valentine's Day? Birthday ng asawa ko, tsaka birthday ng asawa ko yun. Baka sa bahay lang din, tipid. Tipid, oo. Mahirap ang buhay ngayon, crisis. Ikaw ba ay single or in a relationship? In a relationship. Wala ka namang problem sa Valentine's? You don't think it's commercialized or a scam or whatever? Wala namang ganun? Hindi ko ba naisip. Para sa akin po kasi since first time ko pa magka-relationship, so parang celebration na lang rin po siya ng pagmamahal. Pero bakit plano sa Valentine's? Kami po. Wala. Bakit wala? Wala po. Wala pong budget. Walang budget. Mahal no? Opo. Ano pong plano niyo sa Valentine's Day? Po, di ba ganap pa ng kadate? So ano ka, single and ready to mingle? Oh! Ganun! Ay, ganun nga po, ganun nga po. Opo. Pero di ba magastos mag-ano ngayon, mag-Valentine's? Ay, hindi naman.
Pwede naman. Oh, last year, binigyan ko na ng ice cream, tsaka... Ice cream? Ice cream lang, tsaka cake. Oh, pwede na yan. Yung dati kong girlfriend. O ba? Binisita ko na rin ang Dangwa. Ang masasabi sigurong pambansang bilihan ng bulaklak sa Maynila. Kita niyo naman, iba-ibang klase. May mga roses, may mga carnations, may mga sunflower. Wala ko masyadong alam sa bulaklak. Kung medyo nagtitipid ako, pero gusto ko magbigay ng bulaklak, magkano ang budget dapat? Nasa 1.5. 1.5. Ano mabibili ng 1.5? Roses po. Ilang roses yon? 1 dozen. Kung ano ka, kung medyo nagpapakitang gilas ka, gagastos ka talaga. Di nasa 3.5, ganyan. Pwede na yung 3.5. Ano naman ang mabibili ng 3.5? China roses. Ilang China roses? 10 pieces. Tapos pwede nating haluan ng stargazer. Ma-impress na ba yung ano mo nun? Oo. Karelasyon mo nun? Oo naman. Pero ang bulaklak, hindi naman laging para sa iba. Bakit nga naman hindi bumili? Para sa sarili. Bumibili ka ng bulaklak? Para saan? Para sa akin po. Talaga? Ano, mahilig ka lang sa flowers? Opo, it's my birthday. Today? Yes. Uy, happy birthday! Yes, Meron ka bang Valentine's plans? Mag-aaral lang po. Wala ka bang ano ngayon, karelasyon? Wala po. Not interested. Oh, very good. Instead of Valentine's, we call it Galentine's. Nakikita ko siya sa TikTok. So, parang instead of celebrating Valentine's with your partner, they celebrate Valentine's with your friends and families. Oo nga naman, hindi lang para sa magjowa ang Valentine's. Pero paano yung mga gusto ng something romantic? So, are you guys single? Yes, currently. Currently single? Are you guys dating? Ano? No? Friends? Yes po. Magkaiba po kami ng market. Okay. Yung naging height. Baka siyang matangkad doon sa picture. Meet Ice and Kai, college besties, at mga mandirigma ng dating scene. Would you say na mas mahirap o mas madali na makakilala ng mga potential partners ngayon? Yun sa akin, sir, feel ko mas madali po ngayon kasi everything is in the internet na po eh. Mhm. Especially sobrang talamak nung Bumble and nung Tinder. So, nabanggit niyo yung dating apps, di ba? Tingin niyo ba net positive yon or net negative? Ibig sabihin, nakakatulong ba sa inyo yon or nakakasama sa relasyon ng mga kabataan ngayon? Personally po sa akin po, more on the negative po siya. Really? Nagiging kind of toxic po siya sa akin. Na-realize ko lang po na parang we kind of, yung mga users po ng dating apps, we kind of sugarcoat yung profiles natin. Parang we put our best features po doon. Parang may facade. May facade po. How about you? Ano naman ang tingin mo sa anong experience mo naman sa dating apps? Pandemic kasi ako nag-start, sir. Pwede ka may makachat na mga taga-ibang bansa, ganyan. May na-meet po ako na guy ulit. Tapos parang, Okay naman? okay siya, sir. Kasi hindi ba kagaya comparing yung kapag kausap mo taga-ibang bansa, sir. Very, kasi sila, direct to the point, na walang masyadong patwitams, paligoy-ligoy, ganon. Are people more impatient? Kasi parang di nag-away kami ng konti. Okay lang, may iba naman dyan eh. Break na lang tayo kasi I'll just look for someone online. Yes, sir. Kasi meron tayong fallback. Parang merong nasa isip na, okay, madami pa naman akong makikilala. Parang instant kasi, no? Do you feel the same way? I feel like nagkaka-mindset yung mga tao ngayon, especially sa dating apps na parang may kind of safety net sila. Na kung hindi mag-work to, edi next sa queue. Is that a good thing or a bad thing? Kasi, di ba, sa isang banda, baka sabihin na, konting away lang, hindi naaayusin. Pero sa kabila naman,
hindi ka kailangan magstay sa isang toxic na relationship kasi kung hindi nag-work, edi thank you, next. Sabi nga ni Ariana Grande. ano tingin niyo doon? Parang again, sir, depende pa rin sa tao. Kung sa tingin mo naman na hindi na worth magstay sa ganong klase ng situation or madami ng red flags and non-negotiable na yung nangyayari between both both parties, I think exit ka na. Kasi madami pa dyan eh. Ito na tayo. Sakay ako ng roller coaster mag-isa. Ano yung mga idea ba to? Here comes the drop! Stigma sa mga single sa Pilipinas. Yun ba yung dahilan kung bakit yung iba parang nape-pressure na magkaroon ng relasyon? Actually, kahit may ganong pressure, mukhang kabaliktaran ang nangyayari. Sa datos ng Population Commission at Philippine Statistics Authority, 28 years old na ang median age ng pagpapakasal sa Pilipinas mula sa 27 years old noong 2017. Mas marami raw ng mga Pilipino ngayon ang pinipili na ipagpaliban ng pagpapakasal. At meron pang iba na ipinagpapaliban yung mismong pagkakaroon ng relasyon. O bakit kaya? Alright, kasama ko ngayon si She. Hello She. Si She ay 28 years old and no boyfriend since birth. So, focus ka muna sa career ngayon. Balita ko, mayaman ka na eh. Uy, naku, kinis na po yan. Patingin nga ng business mo, dito ba kayo? Yes pa, tara sige, po. Tara, pasok tayo. Pasok po tayo. Ribbon printing ang business ni She. Pwede po pang graduation ribbons, like this po. Pwede mga branding, pangkasal, kahit anong events. Wristbands, pwede din siya. So, puro ribbon. Ang dami palang gamit ng ribbon, ano? Kumusta naman ang business? Okay na po siya. Okay po okay siya. Okay ka lang? Shy lang si She. So ako na ang magsasabi. Mula sa puhunang 6,000 pesos noong 2020, 6 figures na raw ang kita ng kanyang kumpanya kada buwan. Opo, okay It's siya. good. Sa nakikita ko, you're a very accomplished young woman. So I'm almost embarrassed to ask you about your personal life. Alam ko meron ding pressure from society eh, di ba? Nafe-feel mo ba yon? Opo, lalo na yung pag medyo mga family gatherings, ganyan. Medyo nagtatanong sila, uy, ba't wala ka pa pinapakilala? Kasi yung age ko, medyo marrying age na eh. Like yung mga tropa ko, pag magkita-kita kami, ako lang yung walang anak eh. So parang every time tinatanong nila akong ganun, binabalik ko sa kanila. Like, ikaw pa pipiliin kita, pera o jowa? Anong pipiliin niyo, sir? So parang most of them, they were telling me na pera na lang, ganun. Correct. So same ako, sentiments, pera din po yung pipiliin ko. For now. To an extent, ba tingin mo approaching toxic behavior na siya? Kapag kunyari, may expectation mga tao na dapat meron kang karelasyon? Yes po. Parang usually nagsasabi sa akin yan, medyo mga thunders na. Medyo may mga edad na ang idea nila of womanhood is maging mami ka, mag-asawa ka, etc. Parang ini-insert nila sa akin yung ganong stereotype. Pero 2024 na tayo. May sarili na akong definition of womanhood. And for me, that is success, happy. Tapos contented ako na mag-isa lang ako. Sa kabila ng sinasabi ng datos na mas matanda na ang marami kung magpakasal,
May iba pa rin naman na pinipiling makipagrelasyon at magpakasal ng maaga. Meet Robbie and Third, childhood sweethearts, na ngayon, mag-asawa na. O ilang taon kayo nag-asawa? Ako po 19 that time, siya po 20. Bakit batang-bata? By today's standards, medyo bata na yun. Ka-baby po agad. Tsaka ano po parang hindi naman napututol yung both parents namin, kaya nag-decide na din po kaming magpakasal. Kasi mahal ko naman po siya. Tapos lalo na po nung nagka-anak po kami, mas lalo pong lumaki yung pagmamahal sa amin. Oo. Mas tumibay po. Parang why wait? Yeah, opo. Gaano katagal na kayong mag-asawa? Sa kasal po, 4 years na. Tapos magjowa po, bali 10 years na. Pag gano'n na ba katagal, ano pa ba? Parang kinikilig po ba kayo sa isa't isa, gano'n? May time po. Talaga? Pero hindi na po kagaya nung mag-boyfriend, girlfriend na halos araw-araw kinikilig kayo sa isa't isa. Oo. Pero ngayon po, may times pa naman din po. Napalitan naman yun ng ano? Ano yung parang ibang paraan na naramdaman niyo yung pagmamahal niyo sa isa't isa? Yung saya po, contentment. Ano ba yung mga advantage at yung disadvantage din na maagang pagpapakasal? Advantage po siguro is, yun nga po, na hindi nyo mamimiss yung isa't isa, lagi na kayong magkasama. Disadvantage naman po is yung nakikita ko kapag, yun nga po, hindi po financially stable, yun, medyo mahihirapan po siguro. May time ba na nahirapan kayo? Nag-start kayo? Nag-start pa lang kayo? Nung pandemic po siguro, masasabi ko. Kasi wala pong income. Buti naman ay nairaos. So sa inyo, walang regrets. If ever you would do it again, maaga kayong magpapakasal? Yes po, kahit sa next life. Ganun pa rin po yung decision ko. Pero okay lang naman maging single, di ba? Ang say ng expert, sa palagay ko, people are more comfortable with being single, having families without marriage, or having relationships na not leading to a marriage and then maybe moving on. Majority ng families are families in union, ang tawag namin doon, hindi kasal. And that's a trend that has come about because of the economic pressures. Okay! Wow! This is romantic. Ganda! Fairness. Fairness of view. Kita mo naman yan yung Rojas Boulevard. Kita mo hanggang dito sa Manila Bay. It's actually quite nice. Very relaxing. Bye! So that's it. I survived my one day of dating myself. Honestly, it wasn't so bad. Aminin ko, may mga situations na medyo weird kasi may mga lakad na pang couples din naman talaga. Pero ako personally, since komportable naman ako sa sarili ko, I'd like to think, kung meron man akong lesson sa experience ito, it's actually the opposite. Some things are nice to do with other people. Hindi kailangan girlfriend or boyfriend. Pwedeng kaibigan o mahal sa buhay. Or maybe even date your mom or your dad. Diba? And finally, I think this whole idea ng Valentine's is what you want to make it to be. Diba? Kung gusto mo na gumastos, maging galante, magbigay ng malalaking regalo, fine. Pero nasa sayo rin kung gusto mo maging simple at makabuluhan ng inyong pagdiriwang. Whether you're with someone or you're by yourself. Oh my goodness! Yeah! Napagod ako sa araw na to actually. Yun ang pinakamalaking takeaway ko. Pero masarap tong ice cream. Wala.
Magandang gabi. Ako si Ato Marauli at ito ang Eyewitness.